At least may corned beef tayo ngayon. Good morning guys! So nandito na tayo sa day 6, last port of call dito sa St. Martin. So St. Martin, isa sa pinakamagandang cruise port yan. At dito kilala yung Airport Beach. So excited na ako makita yung Airport Beach. At yun lang yung excursion natin ngayon. At ito sa likod ko pala ay Explora. Maliit na cruise lang siya. Ganyan pala kalaki yung Titanic. Yun nasa likod ko. Maaga dapat kami bababa kaso sobrang kanina umuulan. Kaya yun, 9 AM na hindi pa rin kami bumababa. At buti na lang nakalagpas na at pahinit na ulit. At excited na tayo. So tara! Welcome to St. Martin! So nakababa na tayo at hahanapin natin kung saan yung pinaka-port na airport taxi. Dahil gusto lang natin makita yung Airport Beach. So ayan. So itong sa kabila is sa Coral Princess. Medyo mas maliit siya kasi sa Majestic Princess. At ito yung sa amin sa gitna. At Explora. At ang ganda ng weather dito. So babalik na tayo. Kailangan makabalik tayo before 4:30. At nandun na yung sign ng St. Martin. I love St. Martin. Masayang cruise port yan. Magandang cruise port. At nandito na yung sign sa likod ko. St. Martin. So talaga mandatory yan. Yung mga sign.
ito yung healthy breakfast natin ngayon. Last full day na natin. Nakakalungkot. So, nandito yung Hollywood Bowl. Swim! Bakit parang buhok ko na? So, lunch na natin to. Ito na yung last na lunch natin. Ito na yung last full day natin sa cruise. It looks very clean, then it's usually good to go. Everything matches up. The documents are good. Okay. Last full day natin ito. Last dining. Actually, bukas na yung schedule natin. So, appetizer is seafood. Halo-halong seafood. At ito na yung last dining namin dahil bukas check-out time na namin.
salmon dito sa diet. Kasi pag lunch, puro meat ako. So pag gabi, gusto ko fish lang talaga. Sobrang busog na ako talaga. Hindi ako makakain na marami dahil sobrang sikip ng damit ko. So, titikman lang natin ito dahil hindi ko na talaga kaya. Sobrang busog na talaga. So, yung mga food nila. Welcome back again guys with another video at nag-cruise na naman si Inday. So hindi natin pag-uusapan yung mga negativity na nangyayari sa Canada. Dahil positivity lang tayo at paano ba natin na-afford itong cruise na ito na pangmayaman lang daw. So luxury. So paano nga ba? Ang cruise ngayon ay pangmasa na po dahil malalaki na yung mga cruises ngayon at maraming deals at promo na to. So maraming mga early booking, promo, kailangan mag-deposit ka lang early. So, sa case namin, 1 year talaga preparation namin. Kung talaga namin natakasan yung winter storm every year. Kasi nga, yung winter storm, yun, tuwing winter, yun yung the best time to cruise. Kasi maganda, kalmado yung dagat. So, ito rin yung time na big day para sa akin. At yun nga guys, no? So, since naka-plan nga ito, naka-budget, complete package ang cruise kasi bukod nga dun sa full board meals niya na buffet at may dining options na rin, complimentary talaga ito. Masarap pa yung tulog natin. So, sa gabi, may mga theatrical shows, magic shows, circus. So, ang pinaka-exciting part dito ay ang port of calls. So, para sa mga visa country like Puerto Rico, medyo mahirap ngang pumunta sa Puerto Rico kasi nga kailangan may visa ka pa. Pero pag cruise, automatic, makakapunta ka dahil may mga agreement ang cruise port between dito sa mga countries na to. Basta sa cruise ka matutulog at less than 24 hours lang naman yung stay mo. So, sa mga Caribbean countries, ito talaga yung best time na magku-cruise kami yung winter. At may discount po ito sa mga third at fourth guest. Sa ano ko, usually mga 50% yung discount niya dahil nga same room kami. At yon, saka mas mura ang cruise compare doon sa uuwi ka ng Pilipinas. Para sa akin, mas pipiliin ko yung cruise. Kasi sa case namin, hindi kami allowed na magbakasyon ng more than 8 days. Dahil nga syempre, nisip namin ng job security at nagigipit nga sa company namin. Talagang importante sa amin yung availability. So hanggang 8 days kasama na yung weekend. Yun lang talaga yung time na nagbabakasyon kami once a year. So ang total na nagastos namin pala, nasa 4,000 plus siya kasi kasama na dito kasi syempre 4 countries to, yung port of calls. At yung airfare natin is 1,500. Air Canada yung binubuk ko lagi kasi nga, ang maganda kasi sa Air Canada, kahit may problem, na-canceled or na-delay yung flight, free yung rebooking niya. So, yun yung maganda sa Air Canada. At bukod pa dyan, ayun. So, maraming promo din kapag Air Canada advance booking din kami dyan. At mas prepared namin ng quality vacation. Kasi pag quality vacation, saglit lang naman siya, talagang totally relax ka dito. Kasi nga syempre, maganda, may room service, talagang parang ano ka talaga, buhay mayaman sa cruise. Kasi talagang lahat nandyan na, magigising ka na lang. Pag gising mo, nasa ibang country ka na. At syempre yung mga private island, talagang accessible lang yan by cruise. At may mga white beaches din siya. Masaya sa cruise kasi marami din siya mga fun activities. At maraming nap time. So, highly recommended talaga to for families. So, lahat nasa cruise na. Para siyang malaking building na may mall din. Maraming entertainment, sports, mga art, may art gallery. So, lahat kompleto na po talaga sa cruise. So, kung i-rate natin itong latest cruise natin, na Princess Cruise by category. So, for balcony, hindi siya kasing ganda ng previous namin previous namin is MSC. Maganda talaga yung MSC kasi bagong-bago siya at well-maintained.
dito sa Princess Cruise, hindi ko nagustuhan dito yung kids sa bed kasi na malapit siya sa balcony, nakaharang. At syempre medyo nakaka-worry kasi syempre baka mag-sleepwalk yung bata kasi malapit nga siya sa balcony. Hindi siya safe para sa akin. So, ayun nga, pagdating naman dun sa food, may umay factor siya, pero may salmon dito May salmon halos everyday dinner ko to. Meron ding salmon sa buffet pag dinner. So, yun. So, maganda rin. Okay din yung mga food niya. For itineraries naman, the best na itong Princess Cruise kasi itong four Eastern Caribbean countries, Dominican Republic, Puerto Rico, Antigua, and Saint Martin. New countries para sa akin lahat ito. At magaganda lahat ang mga cruise port. So pagdating sa entertainment, hindi siya kasing entertaining sa Royal Caribbean. Para sa akin yung Royal Caribbean yung best sa entertainment. Kasi yung Royal Caribbean meron siyang ice skating. Mas maraming mga may magic shows, magagaling yung mga performer nila, at may street party sa last night ng cruise. Itong Princess Cruise ay wala lang, parang simple lang din siya, hindi ganun ka high energy, kumbaga, para sa amin. Yung promenade naman, mas maganda ang promenade ng MSC kasi meron siyang crystal diamond yung stairs. Maganda talaga, pang picture talaga. So, pagdating pa din naman sa pool, indoor pool nitong Princess sa Cruise ay maganda kasi hindi siya crowded. Meron din naman pool sa deck. Crowded talaga yun kasi nga marami mga bata nagsuswimming. Pero meron pa kasing indoor pool. Yun talaga yung nagustuhan ko. At maganda rin yung pool ng MSC kasi blue pool. Pero wala silang indoor pool. Ganun din sa Royal Caribbean. So sa dami ng kids na swimming talaga, medyo crowded talaga. So pagdating dito sa pool talagang maganda. Pinaka-the best ng Princess Cruise. Sa room service, okay naman silang lahat. Syempre mga Filipino, mostly yung mga nagwo-work doon. At welcoming sila. Maganda talaga yung hospitality ng mga Pilipino. So, pinaka-goal ko talaga yung maraming port of calls. Yung talaga yung pinaka-importante requirement sa akin. Doon ako nagbe-base eh. Kailangan bago lahat yung mga countries para, di ba, syempre gumastos ka na rin na lahat. Di mo na kailangan mag, ah, mag worry dun sa next hotel mo compared dun sa mga previous na multi-countries natin na nagbubuk pa tayo ng hotel, ng flights or train. So ito is lahat. Lahat ay nasa cruise na siya. Pagising mo, nandun ka na sa another country. Yun yung maganda talaga doon. So, ayun lang. At may next cruise pa tayo after nito for the year 2026. So, see you in the next vlog.